O, so mapunta naman tayo. Mapunta naman tayo mga bossing doon sa ano ni Inday Sara. Ito napakaganda nitong video na to. Sinagot na ni Inday Sara yung mga yung impeachment laban sa kanya. Sabi kasi ni Abante tsaka ng ibang mga congressman na napakarami daw noong mga ebidensya kay Inday Sara. Putang ina, sabi ko, anong ebidensya kaya yun? Anong ebidensya kaya yun? Kasi kung madaming ebidensya, bakit kailangan pa nilang magbayad ng mga congressman para lang pumirma sa impeachment? Tapos sinasabi nito nilang ngiwi, yung nakangiwi na congressman ng putang inang party list. Ng putang ina party list. Oh, party list ng mga ng mga pangit. Oh, sabi niya na for the second time may impeach. Gago, hindi na impeach si Inday Sara. Inday Sara was not impeached in the 19th Congress. Why? The Supreme Court said so. Sabi ng Supreme Court, what you did was wrong. Ang ginawa nyo, mali. Ang sistema, mali. Therefore, null and void yung ginawa ninyong impeachment. Kaya nga hindi yan tinalakay ng Senado. Gago ba kayo? Kung na-impeach si Inday Sara sa Congress, noong 19th Congress, sana tinalakay yan ng ng 20th Congress or ng Senate. Hindi nga dumiretso sa Senado dahil unconstitutional. Ibig sabihin mali yung sistema, mali yung proseso. Adobo yung gusto niyo lutuin, sinigang yung lumabas. Putangin na niyo. So hindi kayo nagluto ng adobo. So ang sinasabi ng taong bayan dito, Inday Sara was never impeached. Now, if she will again be impeached in the Congress, the question is, may impeach ba siya sa Senate? Yun ang malaking question mark. Because if the Senate says hindi siya dapat ma-impeach, then hindi siya dapat ma-impeach. She will still be the Vice President and she can still run in any public office sa future. Nangyari kasi yan kay Davide. O, di ba? Pina-impeach si Davide pero na-acquit or not guilty si Davide pagdating sa impeachment court. So it happens. It can happen. Oh, maaring sa inyong kongreso, but pagdating ng Senado, I am telling you. Diyan sa kongreso, maaaring sa liliit ng constituencies ninyo, kaya nyong kapalan ng mga mukha ninyo at kaya nyong pagkapirahan yan. O kasi nga, ilang tao lang naman yung kailangan nyong kumbinsihin para manalo. Pero itong mga nasa Senado, do you think if Risa Ontiveros impeach itong si VP Sara, you think she can win sa 2028 and taas ng pangarap niya? I am pretty sure na si Risa Ontiveros ngayon is all talk. Sinasabi lang niya ni Risa Ontiveros na gusto ko ganito, pero nananalangin yan, hindi mapunta yung impeachment sa Senado ngayon. Kasi nga, pag napunta yan, mamamatay talaga yung kanyang pangarap na maging presidente. Dahil hindi talaga nila kayang tapatan yung galit ng taong bayan. Alam mo, sabi ko, ang bobo rin talaga nitong mga makakaliwa Kasi pwede naman kayo makipagkampihan talaga sa mga Duterte dahil sa totoo lang, yung mga Duterte, left naman yan Hindi nga lang sila extreme katulad ninyo, but left yan, hindi sila right. Utangin na nyo. Ngayon, nakipagkampihan kayo sa mga bulok. Gumagawa kayo ng krimen para lang lumakas yung inyong pag-asa sa 2028. Pucha. Ang boboto sa inyo, taong bayan Hayag, bukas na mata ng taong bayan kung paano ginagawa ninyo pare-pareho sa Pilipinas So you think, kung i-endorse, halimbawa, mag-merge ang dilaw at saka ang pula, mag-merge yan. Sabi nga nito Pasyo, kahit makipagsanib pwersa pa kayo kay Satanas o sumanib sa inyong demonyo, hindi kayo mananalo sa mga Duterte because yung pagmamahal nila sa mga Duterte plus yung galit nila sa mga pinaggagawa nyo sa Pilipinas, putangin na nyo. Yan ang magpapanalo lalo sa kung sino man. Kahit mawala si Inday Sara, kahit hindi si Inday Sara ang tumakbo, ma-impeach Inday Sara, sabihin na natin, putangin na, kung sino ang susuportahan netong mga ito. Marami pang Duterte yung pwedeng tumakbo. Kung sinong susuportahan nitong mga to, maniwala kayo, yun ang mananalo. Pakinggan muna natin yung sasabihin ni Inday Sara patungkol sa kanyang impeachment. Matulahi wa barakatu. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Ang impeachment complaint na inendorso ng akbayan ay isang papel na walang kalakip na kahit anong ebidensyang magpapatunay sa mga paratang na isinasaad dito. Hindi na ito bago. Matatandaan na ang impeachment laban sa akin ay naging sagot nila sa aking pag-alis sa gabinete.
Isang hakbang na isinagawa dahil hindi na maipaliwanag ng Pangulo ang patuloy na pagkalugmok ng bayan sa kahirapan dulot ng kanyang kapabayaan at bisyo. Noong 19th Congress, binuksan pa nila ang isang Investigation in Aid of Legislation. Hindi upang lumikha ng batas, kundi upang magsagawa ng isang malinaw na fishing expedition para sa planadong impeachment laban sa akin. Hindi, totoo yun. Totoo yun Fishing expedition. Wala silang ebidensya. Natatandaan ninyo. Even ito sila Cielo Magno, nung tumakbo sila sa ombudsman, they are requesting for the ombudsman to ask or to tell AMLAC to open their bank accounts. Ibig sabihin, wala silang ebidensyang hawak. Wala silang ebidensyang hawak na si Inday Sara nagnakaw. Why? Meron kasing dokumento si Trilling. Yung dokumento ni Trilling sa congressional inquiry, dininay na ng AMLAC yan. Sinabi na ng AMLAC, hindi namin alam kung saan galing yung data niya. Kasi hindi kami pwedeng maglabas ng report ng walang court order. Kung nakuha ni Trillanes yan, nasan yung court order niya? At anong basihan yan? Kung wala, ibig sabihin, peke yan. So ngayon, they need to prove na yung meron si Trillanes, totoo, they need to open her bank accounts. Utangin na nyo. Bank secrecy law, gago ba kayo? Meron man siyang salin. Hindi ba? So magbase kayo dun sa salin. Ngayon, kailangan nyo makahanap ng matibay na ebidensya para masabi na yung salin niya tsaka yung totoong or meron siyang mga offshore accounts and all, meron siyang mga tagong yaman. You have to show proof. Hindi pwedeng lalapit kayo sa mga ahensya ng gobyerno to ask proof. The burden of proof is with the accuser. Kung ikaw yung nag-aakusa, dapat ikaw yung may hawak ng ebidensya. Pero wala silang ebidensya and hindi mo na kailangan pang magbayad ng mga congressman para lang pumirma sa impeachment kung talagang alam mo na ito may ginawang masama. Sinabi na ni Toby Chanco Sinabi na ni Marcoleta na hindi sila na-involved dyan sa impeachment na yan Sa sino yung Madriaga? Yun, ina niyang good luck. Untakin mo, kriminal? Makikinig ka sa kriminal? Sinong gago? Anak ng tinapay yan. Na-debunk na ng ilang beses yan. Namatay na nga yung issue ng Madriaga kasi wala na Wala na silang mailabas na kwento kasi lahat ng kwento nila, putang ina, yung mga tao mismo na apektado ng mga kwento nila, hindi sila Inday nagsasalita, teka, di namin kilala yan. Hindi namin yan, security guard lang yan. Paano nangyari yun? Ako ang nandoon sa ahensya na yun, yung sinasabi niya, hindi ko siya kilala. Never naming naging empleyado yan whatsoever. Anak ng putya, paano yung how will it stand sa ngayon, pagpunta niya ng Senado, utsang ina niyan, siyempre yung mga senador, buong Pilipinas ang constituency niyan. Mantakin mo kung ako senador, paano ako ngayon mangangampanya sa Visayas at Mindanao kung alam nila na isa ako sa nag-impeach kay Inday Sara. Pati anak ko, hindi mananalo kung tatakbo. Kasi talagang galit na, babantayan talaga ng Pilipino yung putang ina ninyo sino. Kasi yung kay Chief Justice Corona, walang pakialam tao ron Sa iba pang mga ini-impeach, walang pakialam tao ron. And nung panahon naman ni Erap, wala pang social media nun. Kaya kung ano yung ilabas ng media, yun lang yung tatanggapin ng tao. Pero ngayon, hindi na hayag na Meron ng mga taga-social media na ipinaiintindi sa inyo yung mga bagay-bagay na ayaw ipaintindi sa inyo ng mainstream media. So hindi na tayo maluloko pagdating dito sa ni Inday Sara. Si Toby Chanco na nagsabi, si Erice, ang dami mga congressman mismo ito, membro ng 19th at 20th Congress ang nagsasabi na putya itong impeachment ni Inday Sara basura. Basura to, galing sa basurahan to. Paulit-ulit nilang ibinandera ang isyung Mary Grace Piatos bilang umano'y bahid ng katiwalian. Kahit na sa kabila ng lahat ng investigasyon ay wala silang naipakitang kahit isang direktang paglabag sa paggamit ng confidential funds. Sumunod na dito ang bentahan ng mga pirma para sa impeachment at ang mga tinaguriang for later release projects na ipinangako umano sa ilang miyembro ng Kamara upang itulang ang impeachment laban sa akin. Mga pangyayaring mismong inamin na ng ilang mambabatas sa kanilang mga naging pahayag. Mga kababayan, walang kredibilidad ang akbayan
upang mag-endorso o magsumite ng impeachment complaint. Ilang ulit ng hayagang ipinahayag ng kanilang pinuno ang kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo. Isang malinaw na indikasyon ng pampulitikang motibo sa likod ng kanilang mga hakbang. Huwag nating kalimutan ang makasaysayang talumpati noong Agosto 2024 ni Risa Ontiveros, kung saan malinaw niyang inilahad ang tunay na motibo ng akbayan bilang isang grupo. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. Klaro yun, ha? So, paano mo sasabihin na hindi politika ito? Itong tao na ito, gustong tumakbo sa 2028. So, basically, yung grupo niya na Akbayad at saka Gabriela, siyempre, ang gusto, iposisyon siya. And in order for her to be positioned or to have the position, yung greatest threat sa kanyang pangarap, kailangan ma-eliminate nila. Sino yun? Si Inday Sara, and verbatim, sinabi niya yun dito na imminent and clear pa din yung danger of a full comeback ng mga Duterte if Inday Sara is in the equation. Sila na nagsasabi ngayon na I can slay her kung mag-unite tayo. O if you can slay her kung mag-unite, bakit hindi mo mag-unite na lang kayo tapos try to slay her this coming 2028? Pero hindi na nila gustong paratingin ng 2028 because the Duterte comeback is inevitable. Hindi na mapipigilan. Wala naman sanang Duterte comeback kung nanalo si Inday Sara kung tumakbong presidente yan. It's Duterte still pa din sana. Pero dahil nga nawala sa mga Duterte, napunta sa mga magnanakaw, gustong nilang magtuloy-tuloy magnakaw, kaya ayaw na nilang bumalik yung mga Duterte. Plain and simple. Duterte, walang nakapagnakaw. Nung wala na si Duterte, puro pagnanakaw. Anong gagawin nila? Na-addict sa pagnanakaw. Di gusto nila tuloy-tuloy yung pagnanakaw. Continuity, hindi continuity ng proyekto sa gobyerno. Continuity ng kakurakutan, kamagnanakawan, o ng kademonyohan. Yun ang gagawin ng mga yan. And siya mismo nagsasabi na hanggat nandiyan yan, she's a threat. Di natin siya kayang talunin. So, i-impeach na lang natin siya. Ganun yung dating. Kaya, yun yung sinasabi ni Inday Sara dito na itong impeachment na ito, ang unang motibo niyan, hindi naman para mapatunayan kung nagnakaw ako . Ang motibo nila, mawala ako. Mawala ako. So, regardless kung nagnakaw ako o hindi, ang gusto lang nila, mawala ako at manalo sila at magtuloy-tuloy yung pagnanakaw nila. Ganun lang yun. For one, they are supported by one major superpower, China. Kaya malinaw na lahat ng ito ay isang uri ng harassment at pang-aabuso sa proseso ng impeachment ng grupong akbayan. Hindi malinaw kung ano ang ipinaglalaban nila para sa kaayusan ng bayan, pero napakalinaw ng kanilang pamumulitika at pagpapahirap sa usaping diplomasya ng ating bansa. Sa huli, ang tunay na laban ay hindi lamang laban ng iisang tao o iisang grupo. Ito ay laban para sa katotohanan at sa dangal ng ating bansa. Naway magsilbi itong paalala sa ating lahat na ang kapangyarihan ng impeachment ay hindi dapat ginagawang sandata ng politika. Yun. Ginagamit sa politika yung impeachment. Puta na. So ngayon, ganun na ang gagawin nila. Pag ayaw nila ng presidente, i-impeach nila. Pag di sila busog, i-impeach nila. Pag lumusot to, wala nang kapanatagan sa Pilipinas. Mantakin mo, Vice President, gusto mong ipa-impeach? Ang usually, ang pinai-impeach, presidente. Ang Vice President, wala mang mandato yan. Di ba? Ang punto lang talaga dito, gusto lang talaga nila na itong si Inday Sara mawala sa equation. Plain and simple. Anong mahihita mo? Kung may impeach si Inday Sara, hindi naman siya ang decision maker sa Pilipinas. Hindi naman siya ang reason ng paghihirap ng Pilipinas. Hindi naman siya ang reason ng pagtaas ng crime rate. Hindi siya ang reason ng pag-traffic sa EDSA. Hindi siya ang reason ng paghihirap ng mga Pilipino, pagtaas ng presyo ng bilihin, pagbagsak ng ekonomiya. Ghost projects, wala naman siyang mga ghost projects. Wala naman siyang impluensya sa DPWH.
Wala man siyang insertion, di naman siya nakikialam sa budget, meron lang siyang budget na sarili sa OVP na niyo-utilize nila. I mean, what is the point na i-impeach mo isang vice-presidente kumpara sa isang presidente na di umanong adik, di umanong magnanakaw, di umanong wala sa katinuan, di umanong hindi naman nagtatrabaho? Oh, so kung halimbawa mawala ang vice president, anong magiging mabuti sa ekonomiya natin? Oh, masasagot ba nun lahat ng problema nyo? Oh, tanungin ko kayo, kapag nawala si Bongbong, oh, anong mangyayari sa bayang Pilipinas? Babalik ba yung investor? Mawawala ba yung maling pamamalakad? Mawawala ba korupsyon? Silang punot dulo ng korupsyon. May narinig ka ba doon sa Senate inquiry na Inday Sara sinasabi ron? Wala. Umiikot yung Senate inquiry kanino? Sa mga congressman, sa mga senador, sa presidente. Walang BP Sara doon. Tapos ang may impeach si BP Sara, hindi naman si BP Sara nagnakaw ng bilyon-bilyon, daang bilyon. Ang nagnakaw ng trilyon-trilyon sa budget ng Pilipinas. So what is the sense? Pakyo kayo. Ang ina nyo talaga, wala kayong mga silbi. Hindi nyo maloloko tao. Walang walang kwenta to. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at